Binigyan niya ako ng 1K, tapos sabi niya, GCash na lang yung sukli. Sabi ko, sir, wala po akong GCash na kulang. Hawakan mo na lang, sir, basta balikan kita, sabi ko. Hindi. Hawakan mo, basta balikan mo ako. Yun, ang kwento na yun. Dati po akong escort guard sa armor car. Iba-ibang bangko yung pinupunta namin. Lagi kaming bumibiyahe. Yung truck na may pangalan na angkas, parang billboard, dumaan. Sabi ko, pwede yata akong mag-apply dyan. Yan, doon ko nalaman. Kaya nag-try ako, nag-apply. Yun, natanggap naman ako. Kaya tuwang-tuwa ako noon. Siyempre may sideline ka na sa extra income para sa pamilya. Pagka-out ko sa trabaho, yun, magbihis na ako para angkas. Dati po kasi part-time, ngayon full-time na po ako. Mas okay talaga si angkas, ma'am. Kasi sa trabaho ko, minimum lang ako doon eh. Ang laking diferensya. Tapos doon, 15 days ka pa bago ka mag-antay ng sweldo. Di katulad sa angkas. Agad-agad, dala-dala ko na yung pera eh. Iba-budget na namin. Yung anak kong may sakit, siyempre, tulungan ko muna yung asawa ko mag-asikaso. Tapos bago ako mag-ready sa angkas, yun, lalabas na ako. Kaya minsan nakakalabas ako, minsan 8 na, o kaya maaga yung 7. Tapos nandyan pa yung sumabay yung anak ko na college, pahatid muna sa akin doon sa school niya. Tapos yun, pagkatas nun, angkas na ako. Yun, tuloy-tuloy na yun. Kaya ginagawa ko na lang po, magbaon na lang eh, kasi pagka kasi, sayang din yung kakain ko sa mga kainan. Siyempre, mamahal na din. Baon na lang ako. Pag sana ko abutan ng doon ako kakain. Ngayon, init ulan, tapos nandyan pa yung may mga pasahero na masungit. Tapos nandyan pa yung hindi nagbabayad mo. Naranasan ko yung gano'n, hindi nagbabayad. Sabi, GCash daw niya. Kasi walang barya, ma'am eh. Sabi niya, sige sir, GCash ko na lang. Sabi ko, sige, okay, sige, hiwalay na kami. Inaantay ko, wala talaga. Hanggang gabi na, wala talaga. Sa akin naman kasi, ma'am, yung parang hindi naman mahirap sa akin kasi ugali ko na talaga yung ganyan na yung pag-usapan-usapan. Binigyan niya ako ng 1K, tapos sabi niya, GCash na lang yung sukli. Sabi ko, sir, wala po akong GCash na kulang. Hawakan mo na lang, sir, basta balikan kita, sabi ko. Hindi. Hawakan mo, basta balikan mo ako. Pagbalik, binigay niya sa akin 1,000. Tapos di niya kinusukli. Sabi ko na sa kanya, sir, thank you po. Yan lang, normal lang. Umalis na siya. Umalis na din ako. Pagdating ko sa bahay, ma'am, sinabi ko po sa asawa ko na binigyan ako ng pasahero ko ng tip. Talaga? Sakto, wala na tayong pera eh. Malaking tulong sa atin. Ano kaya magsuot ka ng angkas na jersey, tas picturean kita kasama yung may sakit ng anak, Laika? Ayaw ko pa nga eh, kasi nakabihis na ako eh. Hindi na. Para saan? Sabi ko. Hindi, basta picturean kita, ako na bahala. Nagsuot na ako ng angkas, tapos gumanon ako. Tapos sinin niya doon sa pasahero kasi nagpalitan na kami ng messenger noon eh. Nagulat kami nung pagkatapos namin nagsamba. Pagdating namin sa bahay, nagulat kami. Marami nag-friend, Oo. Nagalit siya sa akin. Sino itong mga nag-friend request? Parang magtatakas siya, ba't ang dami? Sabi ko, iwan ko lang, bakit? Galing tayong samba, bakit? Tanungin mo ko ng ganon. Inano na niya, kinalkal na niya yung cellphone niya. Nakita na niya yung post ni Sir Kenji doon. Kaya yun na, sunod-sunod na hanggang na. Kaya nagulat na kami, marami nang nangingi ng GCash ko, mga ganon-ganon. Kasi nakita rin nila doon sa post na naglilinis ako ng aircon. Parang nandun kasi. Opo. Kaya mga tao na nakabasa, ay sir, naglilinis ka palang aircon. Magpalinis ako sa'yo. Ganon. Tapos mayroon din nag-offer sa akin na mag-drive daw ako sa kanya ng 8 days. Meron siyang asakasuhin na papeles. Operan daw niya ako ng 3,000 per day. Blessing talaga sa amin yung ginawa niya tungkol sa amin. Ang masasabi ko lang sa kapwa ko rider, kung ano yung tinuro sa amin sa training, gawin lang namin.
para din sa sarili namin saka sa pasahero na ligtas sila pagdating sa biyahe.